Itigil na ang kadramahan dahil sayang lang ang oras at walang patutunguhan ang imbestigasyon ng Kongreso sa mga maanumayang flood control projects at kontrobersya sa 2025 budget. Ayon sa dating Finance Secretary ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., giit niya, lalo lang nitong sinisira ang imahe ng Pilipinas. Si Jason Rubrico magbabalita. Parang telenovela itong nangyayari, di ba? Habang naghihiring-hiring na ganyan, sabi namin, wala namang patutunguhan yan, di ba? Lalong nawawala ang kumpiyansa ng foreign investors. Cut the drama, cut the telenovela. Focus on the budget. Yan ang pahayag ni Monetary Board member at dating Finance Secretary Benjamin Diokno hinggil sa mga ginagawang investigasyon sa mga maanumalyang proyekto at kontrobersiya sa 2025 national budget. Diin niya, walang saysay ang mga naturang investigasyon at mas nagagamit lamang ito para sa pansariling interes ng ilang mambabatas. It's good for the proponents, yung mga free publicity sa kanila yan, di ba? So in aid of re-election, makakatulong yan. But to me, it's bad for our country. Tapusin na natin yan and then move on. Okay? Yun naman sabi ko din. That's the way. And then just follow the rules. Kaya mungkahin ng opisyal na ihinto na ang mga investigasyon at ituon ang atensyon sa 2026 national budget. Mag-focus na lang sila dito sa 2026 budget. Pakita nila na itong kongreso na ito ay iba sa mga nakarang kongreso. What do you mean iba? Siguro hindi na sila mag-i-insert. No more insertions. Giit pa ni Diokno, hindi na kailangan ng mga bagong batas dahil sapat na ang mga probisyon sa ilalim ng 1987 Constitution upang matiyak ang maayos na budget process at tamang paggamit ng pondo. There are enough laws, in fact most of them are constitutional provisions, that we don't need new laws to have an honest-to-goodness budget. Ipinresenta rin ni Diokno ang 10 rules para matiyak ang fiscal consolidation, responsibility at accountability kabilang ang pagrespeto sa proseso ng budget formulation ng Development Budget Coordination Committee, pag-honor ng foreign assisted projects, pagsasa publiko sa General Appropriations Bill ng Kamara at Senado, pagbibigay daan sa Senado na masuri ang gab ng Kamara, pagbubukas sa publiko ng Bicameral Conference Committee at paggamit ng Pangulo ng line item veto power. Binigyang din niya na ang ombudsman na lamang ang dapat mag-imbestiga sa mga kaso ng katiwalian at nagbigay pa ng mungkahi kung sino ang dapat maging huwaran ng susunod na ombudsman. You should appoint somebody na credible. Kung naisip ko nga lagi yung dating Senador Miriam Defensor. Kung may taong ganun sana, yun ang appoint mong ombudsman. I think may mangyayari. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.